Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am won by perfect love. Rapids in the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy. See, I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe you in, I lead into your love. Oh, your love. When I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and all my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe you in, I lead into your love. Oh, your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. Wide awake, growing close, there by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lead into your love. Oh, your love. Palapakan tayo pag kinakatawa mong Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Mga announcement po.
Mayroon po tayong fire up sa October 25 and 26, yung pong mga nakatapos ng stage 1 doon po sa ating discipleship training track. Ano po? Tayo po ay mag-a-attend doon po sa fire up. 2 days po yon. Bali 1.5 days. Ito po ay gaganapin dito po sa Agape Assembly of God. Mayroon po tayong registration na 500 para po sa food yon. Yung pong dinner, tapos lunch the next day, at saka po yung merienda. Ano po, so ipaghandaan po natin yon, especially yung mga nakatapos po ng discipleship training track na stage 1. Mayroon pong Bible Fiesta ang mga sa CE department po, ano? Ito ay baka sa first week of November. Ano po, mamaya mayroong meeting yung mga sa Christian Ed. Mayroong meeting po sila ng 2 p.m. sa Tarlac. Ano po, mamaya po yun. Kung meron po kayong mga Bible, buksan po natin sa 2 Samuel chapter 9, verses 1 to 13. Ikitsa na po. 2 Samuel chapter 9, ang buong chapter pong yan. Nakapangaral na po ako dito sa storyang ito. 2 Samuel chapter 9. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa 2 Samuel chapter 9. David asked, "Is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake?" Now there was a servant of Saul's household named Ziba. They summoned him to appear before David. And the king said to him, "Are you Ziba?" "At your service," he replied. The king asked, "Is there no one still alive from the house of Saul to whom I can show God's kindness?" Ziba answered the king, "There is still a son of Jonathan. He is lame in both feet." "Where is he?" The king asked. Ziba answered, "He is at the house of Machir, son of Ammiel in Lodebar." So King David had him brought from Lodebar, from the house of Machir, son of Ammiel. When Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. David said, "Mephibosheth, at your service," he replied. "Don't be afraid," David said to him, "for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table." Mephibosheth bowed down and said, "What is your servant that you should notice a dead dog like me?" Then the king summoned Ziba, Saul's steward, and said to him, "I have given your master's grandson everything that belonged to Saul and his family. You and your sons and your servants are to farm the land for him and bring it crops, so that your master's grandson may be provided for. And Mephibosheth, grandson of your master, will always eat at my table." Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Then Ziba said to the king, "Your servant will do whatever my lord the king commands his servant to do." So Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons. Mephibosheth had a young son named Micah, and all the members of Ziba's household were servants of Mephibosheth. And Mephibosheth lived in Jerusalem because he always ate at the king's table. He was lame in both feet. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat,
pinagkatipon mo kami, Panginoon, sa lugar na ito, upang ikaw ay aming purihin, sambahin, salamatan, dakilain, para nasan ang iyong presensya, ang iyong biyaya, ang iyong habag, Panginoon. Inihiling namin, Panginoon, pangunahan mo po kami. Maging magkaroon kami, Panginoon, ng kaisipan na bukas at puso na umiibig sa iyo, Panginoon. Ina-acknowledge ka, Panginoon, pinapasalamatan from within our hearts, your grace and your love for all of us. Magkaroon kami, Panginoon, ng puso na ina-acknowledge ang iyong lordship, Panginoon, in our lives. Salamat po, pangunahan mo po kami. Inihiling namin, O Diyos, ang inyong tulong upang ang iyong mga salita ay aming maunawaan at magawa, may sagawa, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Magbigay ka, Panginoon, ng lakas ng loob at pangunawa, Panginoon, anuman ng aming mga kinakaharap sa hamon ng buhay, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Nakaranas na po ba kayo ng favor galing sa ibang tao? Amen. Favor or goodness sa ibang tao. Kung minsan tayo po ay nakakaranas ng kindness ng ibang tao kahit na hindi natin kakilala. Halimbawa, ay yung mga nasiraan sa daan. Pagkatapos ay hindi ka kakilala, nakita ka lang. Pagkatapos hihinto, tutulungan without expecting something in return. Tapos kung minsan nakakalimutan pa ng tao na ginawa ng mabuti, nakakalimutan pang itanong yung pangalan, tapos kung minsan umahabol na lang sa social media. Dahil naranasan nila ang kindness, kabutihan ng isang stranger. Kalooban po ng Diyos sa atin, not only to experience the goodness of others, but tayo rin sa atin din po manggaling ma-extend natin ang favor, ma-extend natin ang goodness, even people are undeserving of it. Amen po ba doon? Mayroon pong istorya sa Luke chapter 10, marahil ito po ay alam nating lahat. Ito po ay ang istorya po ng The Good Samaritan. Mayroon pong inistorya si Jesus Christ po dyan, no? The parable of the Good Samaritan. Mayroong isang lalaki na papunta po from Jerusalem to Jericho. Yan po is sa verse 30 ng chapter 10, Luke. He was attacked by robbers. At ang sabi po ng Bible, they stripped off his clothes, beat him, and went away, leaving the person half dead. Ang sabi po ni Jesus, there was a priest happened to be going down same road. At nang makita po niya ang lalaking ito, ang sabi po ni Jesus Christ dito sa istoryang ito, the priest passed by on the other side. Iniwasan po niya. And then another man, Levite po ito, sa verse 32, when he came to the place and saw him, passed on the other side also. Marahil po yung mga nakikinig doon po sa istorya ng Panginoon ay magkakaroon sila ng kaisipan na yung kanyang conclusion o yung kanyang huling tao na dadaan doon would be another Jew. Kasi priest yung isa ay Levite, these are religious people. Sa mga Levita, doon sila kumukuha ng mga nagiging priest din, maglilingkod sa Panginoon. Kaya lang mayroong twist ng istorya. Ang susunod na dadaan ay hindi po Hudyo. Half Jew siya. At ang mga Samaritans, at saka yung mga Hudyo, meron silang conflict.
No, doon sa kung saan yung tunay na pagsamba, makikita po natin yan doon sa John chapter 4. Ano po? Ang sabi po sa verse 33, "But a Samaritan as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him." At ang sabi po ng Biblia ay, "He bandaged his wounds, pouring out on oil and wine. Then he put the man on his donkey, brought him to an inn, and took care of him." Pagkatapos po, dinala sa isang lugar na kung saan safe po ang taong ito. Kasi tandaan po natin, yan po ay binugbog sa daan. At siya ay dinala po niya sa isang inn para sigurong ospital. At sabi niya, babayaran ko lahat ng magagastos dyan. At sinabi niya po sa innkeeper. Ang victim po, ang lalaking ito, na sinasabi po that was going from Jerusalem to Jericho, he experienced the goodness of a stranger who is just passing by. Ang Panginoon, tinatawag po tayo para maranasan ng kanyang kabutihan, ang kanyang biyaya. Si David, nagnasa po siya na makapagpakita ng grace, ng kindness sa mga lahi po ni Saul, especially po yung it's for the sake of Jonathan. Not necessarily anak po ni Jonathan, kasi ang sabi po ng verse 1, doon sa text po natin, ang sabi po ng verse 1, "Is there anyone still left of the house of Saul, to whom I can show kindness for Jonathan's sake?" Para mas ma-appreciate po natin ito, ay alalahanin lang po natin na si Saul, nung siya po ay naging hari, and when David was anointed as king, he was only anointed muna. Ano po? Si Saul pa rin ang king. Nung ma-anoint po siya, ay si Saul, ang kanya pong ginawa ay all of his life, remaining life, ang ginawa po niya ay huntingin si David para patayin siya. Ano po? Pero ito si David ngayon, sabi niya, "Is there anyone still left of the house of Saul?" Kasi po ang pamilya ni Saul, ano po yung kanyang mga anak, silang lahat ay namatay sa labanan. Sa Mount Gilboa. Ano po? Si David, nandun po ang kanyang nasa na kung sino man po ang nasa lahi pang niya na nabuhay pa, he will show kindness for the sake of Jonathan. And this is a beautiful picture of the grace of Jesus to all of us. Mamaya ay mas makita po natin ang kabuuan po nito. As we experience the grace of Jesus, ang mga sitwasyon po natin, kagaya po ng naging sitwasyon po ni Mephibosheth ay mababago. It will be changed for the better. Ang act of kindness ng Panginoon sa ating pong mga buhay, babaguhin ang buhay natin for the better. We need the grace of Jesus every day of our lives. Every single moment of our lives, we need Jesus. We need the grace of Jesus. We can never outgrow our need for the grace of Jesus. Ang mensahe po, ang pamagat ay a call to experience grace. Makikita po natin ang kalagayan po ni Mephibosheth, that he was a broken man. Ang sabi po ng verse 3, the king asked,
Is there no one still alive from the house of Saul to whom I can show God's kindness? Ziba answered the king, there is still a son of Jonathan. He is lame in both feet. Where is he? The king asked. Ziba answered, he is at the house of Machir, son of Ammiel in Lodebar. The story of Mephibosheth is a story of grace. Sino po ba si Mephibosheth? Marahil, nung pong nauna kong ipinangaral po ito, ay meron tayong idea po dito. But let us look kung sino po si Mephibosheth. Si Mephibosheth po was of royal descent. Royal blood po ito. Anak po siya ni Saul, the first king of Israel. He was a prince. His father, Jonathan, siya po ang susunod kay Saul. Kaya lang Saul was rejected as king by God. At nung si Jonathan and David, sila po ay magkaibigan, galit na galit po si Saul kay Jonathan kasi si Jonathan po, kaibigan niya at pinagtatanggol po niya si David. Ang sabi po ni Saul kay Jonathan, ganito, parang ganito po yung sinasabi niya, bakit mo pinagtatanggol ito? Hindi mo ba alam na siya ang kukuha ng trono mo na inilalaan ko para sa'yo? Si Jonathan, at saka si David, ito po isang halimbawa ng tunay na magkaibigan. Mayroon pong posisyon. Si Saul, inilalaan niya kay Jonathan. Pero si David, siya po yung anointed. Pero alam po ni Jonathan na ang talagang mailalagay po doon would be his friend, David. So si Mephibosheth po, he was a prince by birth. But he was deprived of inheritance. Nasaan po ba siya? Nasaan ang kanyang mga inheritance? Bila pong apo ng unang hari po ng Israel. Wala. Nandun po siya sa isang lugar na kung saan ay tinatawag po na Lodebar. Ibig sabihin, no pasture. Wala po iyon sa promised land. Wala pong, it does not produce. Hindi po kagaya ng promised land. It is a land flowing with milk and honey. He is outside of the promised land. Nagtatago. Deprived of inheritance, deprived of his family. Wala po, namatay po sa giyera ang tatay niya when he was 5. Meron po siyang nurse. Meron siyang nurse, makikita po natin sa 2 Samuel chapter 4 verse 4, nagmamadali po, nung marinig po na namatay na ang kanyang tatay, doon po sa labanan, sabay-sabay namatay po mga yan. Pati yung hari. Nung marinig po na namatay ang kanyang tatay, nagmamadali pong kinuha, tingnan, malaki na po yan, mga 5 years old. Imagine po, nung kinukuha po, hindi po siya baby, mga 5 years old. Sino may mga 5 dito? Mga bata. Nung kinuha po siya ng kanyang nurse, nabitawan po, imagine yung pong lakas ng impact, and he was crippled in both feet. He was crippled by a negligent step. He was carried into exile dahil uubusin po. Doon po ang pananaw nila. In fact, siya na lang po yung natira. Pero si David, marahil po, hindi naman niya, kasi hindi niya pinaubos ang lahi po ni Saul. No. He was carried into exile and poverty. He was a helpless dependent in a remote district. Kung hindi sa tulong ng iba, saan siya?
Nakikitira lang siya eh. Ang sabi ni Ziba, he is at the house of Makir. Hindi man sinabi he was at his house. Imagine that life. Physically, hindi mo kaya. You are dependent on people. Dati siyang nakakalakad. Mayroon na siyang mga memories po doon. Alam niya marahil that he was a grandson of the first king, that his father is a valiant warrior. Nakita niya yung labanan ni Jonathan nung sinugod po nila yung kampo ng mga kalaban. Si Jonathan at saka isang kanyang armor bearer, pinuntahan nila ang kampo ng mga kalaban. At binigyan ng Panginoon ng tagumpay ang kanyang ama. Ganon ang lahi po niya. Pero nandun po siya sa Lodebar. Crippled. Forgotten. Dahil hindi na po hari ang kanyang tatay. O hindi naging hari ang tatay niya, hindi na hari. Alam po ba ninyo kung anong ibig sabihin ng Mephibosheth? One who blows upon shame. Shame. Hindi po shame. Shame. And his name was fulfilled in himself. Helpless, poor, exiled po siya in the east of Jordan. He is outside the Canaan land. Canaan land is the promised land, a land flowing with milk and honey. And he is not at Canaan. He is outside of Canaan. He lived in Lodebar. Ang ibig sabihin po niya, no pasture, no produce. It speaks of barrenness. It speaks of brokenness. And he is forgotten. What a life. What a situation. He is Mephibosheth. He was a broken man. He was broken physically. He cannot walk. He only depends on crutches para po maka-move siya. Ano po? This man, broken physically, ano po, broken emotionally and broken spiritually. Makikita po natin doon sa kanyang mismong sinabi niya sa kanyang sarili kung ano yung kanyang kalagayan. Ang sabi niya nung makaharap po niya si David, at sinabi ni David yung kanyang plano para sa taong ito. Nasabi po niya sa verse 8, ito ang kanyang pananaw sa kanyang sarili. Mephibosheth bowed down and said, "What is your servant?" Hindi man po niya sinabing who. Ang sabi niya, "What is your servant that you should notice a dead dog like me?" He sees himself as a dead dog. Good for nothing. Imagine po yung kalagayan ng kanyang puso. Yung kawalan niya ng pag-asa dahil sa kanyang sitwasyon, dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay. What is your servant that you should notice a dead dog like me? Sometimes we are broken by life's tragedies. At kung minsan tinatanggap na po natin yung ating kalagayan because of these tragedies na wala po tayong magagawa, ano po? Iniisip natin na we can do nothing about that. And we have accepted it. That is our lot. Yun na yung magiging kalagayan natin hanggang-hangga. Yun ang pananaw. O minsan. And we all experience brokenness in life. Whether it's physical, emotional, or spiritual. And the fallen world lives with wounds in our hearts, the wounds in our minds na kung minsan na ang tagal na nang nangyari at nandyan pa rin.
sa ating puso at sa ating isip. Ang kalagayan po ni Mephibosheth ay nagsisimbolo po ng spiritual state ng tao, crippled by sin, separated from God. But God remembers us. Amen. Sa verse 1, ang sabi po ay, is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? David remembered. Naalala po ni David ang kanyang kaibigan. Naalala po niya ang kanyang covenant sa kanyang kaibigan po na si Jonathan. That he will show kindness whoever will be there na lahi po ni Saul. Kung saan po yan, ipapakita po ni David ang kanyang kindness. Ang kindness ng Panginoon sa lahat ng mga lahi po niya for the sake of his friend Jonathan. It shows that God will remember us. He, not for once, forgot us. Hindi tayo nakalimutan ng Diyos. Amen. Amen po ba? God remembers. Ano po? Kung si David nakaalala doon sa kanyang covenant, sa kanyang kaibigan, how much more God will remember our situation. Not once na tayo po ay iiwan ng Panginoon. And God and Jesus Christ can change our mourning into dancing. Our sorrow into joy. Our situation, He can change. He can restore our lives. He can mend our broken life. Amen. Brokenness. But God will always remember. Amen. David, ano po, second point po natin, ng first point natin, yung brokenness. Ano po, a call to experience grace, to experience brokenness, but God extends His grace. Ano po, He wants to show kindness in the house of Saul for the sake of Jonathan. Makikita natin sa chapter na yan, David and Jonathan. Ano po? Sa 1 Samuel chapter 20, verse 42, ito po sinasabi ng salita ng Diyos, Jonathan said to David, sa sitwasyon pong ito, Jonathan is in power. Ano po? At niligtas po niya si David sa instance na to, if you will read 1 Samuel chapter 20. Ang sabi po ni Jonathan kay David, go in peace, for we have sworn friendship with each other in the name of the Lord, saying, the Lord is witness between you and me, and between your descendants and my descendants forever. Then David left, and Jonathan went back to the town. And they will never see each other again, because Jonathan will die in battle. Naalala po ito na David. At hindi lamang po yung instance na yun, marahil yung pagkakaibigan po nila. Ano po? Yung kabuuan ng kanilang pagkakaibigan. Ano po? Makikita po natin dito that Mephibosheth was sought by the king. Pinahanap siya. Nagtatago doon sa lugar na kung saan hindi na sana siya maaabutan. Kasi nga outside na siya ng Canaan. Pero naabot pa rin. He was sought by the king. Ang sabi po ng verse 4, where is he? Siba answered, he is at the house of Makir, son of Ammiel,
in Lodebar. So the king, King David, had him brought from Lodebar, from the house of Machir, son of Amiel. Doon sa remote area na yon, na nagre-represent ng brokenness, ng unfruitfulness, nung dumating yung mga sundalo marahil, mga naka-chariots marahil, ano kaya ang feeling ni Mephibosheth? Siguro, nasasabi niya, bakit pa ako natuntun dito? Ikwada ako pang punta lang kete. Marahil iniisip po niya na matatapos ang kanyang buhay, in tragedy, itong kanyang kalagayan. Pagkatapos, pinahanap pa siya ng hari. Pagkatapos, dadalhin sa kanyang presensya. Pero marahil mali ang kanyang iniisip. At mali ang kanyang iniisip kung gano'n ang kanyang pananaw, sapagkat pinahanap siya, sapagkat naalala siya, gustong pakitaan ng mabuti ng hari. He was made to come in the king's presence. Imagine po yung contrast ng kanyang lugar. Pagkatapos pupunta po doon po sa palasyo. He was made to come in the king's presence. And ang sabi po ni David, don't be afraid. David said to him, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will always eat at my table. Kahit yun lang sinabi ni David at nandun makikita mo yung kanyang countenance na hindi siya galit, na hindi siya nagiganti, na nung makita niya si Mephibosheth marahil natuwa at sinabi, don't be afraid. Doon sa kalagayan pong ni Mephibosheth na gano'n at makita niyo yung countenance ng hari at sasabihin niya, don't be afraid. If I am Mephibosheth, that would be enough. Hindi mo na kailangan mag-isip ng magtangka sa iyong buhay. I think that would be enough. It will give me peace if I am Mephibosheth. Kahit na ibalik ako sa Lodebar. Pero ang kasunod po, ang sabi niya ay, I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul. Imagine po yung vastness ng kanilang ari-arian since he was the first king of Israel. Ibabalik sa kanya. Siya na lang ang natira. Ibabalik ni David sa kanya. At hindi lamang po yun, ang sabi niya, you will always eat at my table. You will not go back to Lodebar. You will live in the palace. Kamangha-mangha, biyaya, or kindness ni David. Kalaban po niya ito Dapat sana. Ang ginagawa po kahit ngayon, kingdoms tapos na-conquer, all those who are threat doon po sa throne, they will all be killed. Tama? Wala po silang yan. Makita mo sa istorya ng First Kings, Second Kings, ganun po ang ginagawa nila. Not David. Not David. Kahit po ang kalagayan, despite his situation, forgotten by most, Mephibosheth was remembered by none other
Si David po. None other by the king. Makikita natin ang pag-extend po ng grace kay Mephibosheth, restoring all the land that belonged to his grandfather's soul and inviting him to sit at the king's table every day. Imagine po, nandun po si Mephibosheth sa kaharian, o sa palasyo. Maglalakad po siya kasama ni Solomon. Ang pinakamatalinong namuhay sa buong, in all of history of man. Si Solomon po, walang tanong na hindi niya kayang sagutin. Ang explanation po sa istorya ng Queen of Sheba galing from the east, nagtataka siya kung bakit ganun na lamang po ang praises ng mga tao doon po sa na nanggagaling po sa ni Solomon. Mag-advance po tayo ng konti. Nagtataka sila kung bakit ganon yung mga praises kay Solomon. Nung siya po ang pumunta, nag-expect siya siguro hindi totoo mga sinasabi ng mga tao dito. Sobra excited yung mga tao kay Solomon. Sa pananaw po niya, sa isip niya. Sinabi niya yun . Pagkatapos, ang sabi niya, nung makaharap po niya si Saul, hindi man kalahati yung mga na babalitaan niya kay Solomon. Higit pa doon sa kanyang na makaharap niya si Solomon, walang tanong na hindi po niya kayang sagutin. Imagine, ngayon, si Mephibosheth, kasama niya ito. Si Solomon, kumakain. Kung anong gusto mong itanong mo dito. Mamamangha ka sa kanyang galing. Makakasama po niya ang isang napakagandang lalaki na ang pangalan po ay Absalom. Na ang buhok nito ay talagang napakagandang lalaki. Na napakaganda ng kanyang kapatid na ang pangalan ay Tamar. At marami pa mga anak po ni David na makakasalo po niya. Kapag dadaan sila sa maglalakad po sa palasyo, kung mayroong servant dyan ay hihinto at magbibigay ng paggalang. At siya nakasaklay, crippled. Kung ano ang ibinibigay na paggalang sa mga prinsipe at mga prinsesa, ibibigay sa kanya. Because he is like a son to David. You will always eat at my table. Hindi na po niya iisipin ano ang ulam mamaya. Sapagkat nakahanda na ang kanilang pagkain sa bawat gusto nilang Hindi na niya iisipin na mayroon bang threat sa kanyang buhay. At meron siyang steady income na kung saan inutos po ni David na pagtatrabahuin ni Ziba at ang mga produce nito ay ibibigay po sa kanya. What a grace. What a change in his life. Because of David's act of kindness. At ang biyaya po ng Diyos, higit po sa pinakita ni David kay Mephibosheth. Higit ang biyaya ng Diyos na nararanasan po natin sa pinaranas po ni David kay Mephibosheth. I-acknowledge natin ang Diyos, kanyang biyaya sa atin. God's grace reaches us in our lowest points, in our lowest moments. We don't deserve the favor of God. I do not deserve the favor of God. I am a sinner. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, hindi tayo umabot doon po sa pamantayan ng Diyos. Hindi ako umabot sa pamantayan ng Diyos. But God gave me favor through Jesus Christ. Deserve ba ni Mephibosheth po ito? Hindi po niya deserve yan. Kaya nga po favor, kaya nga po grace.
David extended grace to Mephibosheth, inviting him to sit at the king's table. Tayo po, ang Panginoong Yesus, ini-invite tayo at His table. At siya po ay hindi lamang basta hari, He is the King of Kings. Amen. He invites us at His table. This is an unearned gift given freely out of love. Amen. Ulitin ko po, unearned gift given freely out of love. Sinasabi po ng Panginoon, inaalis kita sa iyong lugar, inaalis kita sa Lodebar, inaalis kita doon sa worthlessness, inaalis kita doon sa brokenness, inaalis kita doon sa lugar na unfruitful. At inilalagay kita sa palasyo. I'm calling you out of Lodebar, the land of exile, the land of worthlessness, to the land of no word from God. Inaalis kita dyan. And I am calling you to a relationship with me. Ang sabi ng salita ng Diyos, ano po, nilalagay tayo doon sa kalagayan na mayroong word from God. Nilalagay tayo sa kalagayan na doon sa masagana dahil nandun po siya sa palasyo. Nilalagay niya tayo doon sa tayo ay worthy, hindi worthless. Amen. Our identity is in Christ. Grace. Mephibosheth was broken. His life. Makikita natin that he was a broken man. But David extended grace, goodness, and because of this, he was restored. Siya po ay tinawag doon sa lugar na kung saan obscure siya, walang nakakakilala, nagtatago. He was placed doon po na kung saan yung kanyang lugar is a place of dignity. He will be among the king's sons. He was placed, out in a place of distinction and honor. Nandun po siya sa kalagayan na yun. Ngayon, distinction and honor. He will be treated now like a royalty despite of his past. Sa buhay po, iba-iba eh. Ano po? But God's grace will transform our lives. Ang buhay po ni Mephibosheth was transformed. His life totally changed. Hallelujah. Kaya ng Diyos na baguhin po ang mga kalagayan natin kung kalooban ng Diyos. His life was totally changed for the good. What a favor! What a favor. Pero ang ibinibigay po sa atin ng Panginoon, this is just a picture of the grace of God. What Jesus gives to us is more than what Mephibosheth had experienced. Amen. This is God's grace to all of us. God can restore what was lost. Siguro po pag nag-overthink si Mephibosheth, kapag lang, limbawa siguro, nandun po siya sa Lodebar, nag-iisip, marahil meron siyang mga memories in the past.
about his life. Imagine kung naisip po niya yon, tapos yung kalagayan niya ay napakahirap. Wala na siyang naisip na pag-asa para sa kanyang sarili. Kung minsan, ganun po tayo. Pero dapat hindi tayo mawawala ng pag-asa sapagkat nandyan ang biyaya ng Diyos. Amen. The Lord can restore, and the Lord will restore us. Yes, we don't deserve anything good from God, but it is a gift that He gives us. Hindi mo ma-imagine kung si Mephibosheth, hindi niya tanggapin ito. Pinatawag siya ng hari, halimbawa. Tapos sinabi ni David, don't be afraid. I will restore to you all the land that your Mephibosheth. Ayaw ko yan. Ayaw ko. Bar na lang. Unimaginable. Kung ito, napakaganda ng offer na ito ni David kay Mephibosheth, how much more the offer of Jesus Christ to all of us na hindi natin dapat tatanggihan ang ino-offer ng Panginoon sa atin. His grace to all of us. Dapat tanggapin po natin. Amen. Yung kaligtasan na binibigay niya, ang buhay na nakay Kristo, ang buhay na maayos, ang buhay na pinaplano ng Diyos para sa atin ay napakaganda. Just accept that. Unimaginable kung ang isang tao i-reject po niya ito. But there are people who reject it. Pero tayo, hindi natin i-reject ito. Amen. We will accept the grace of God. We will accept the favor. We will accept the blessing. And we will approach the throne of grace. For there we will find grace and help in our time of need. Amen. Ang istorya pong ito, it is a powerful reminder of God's transformative grace. It can transform our lives for the better. No matter our brokenness, whatever we had in the past, na broken tayo, physically, emotionally, in our minds, God invites us to His table. Lapit kayo sa akin. God invites us to His table. And Jesus is offering restoration. I will restore your life. I will restore what you have lost along the way. We have a new identity in Christ. Let us continue to accept the grace of the Lord. And we receive the grace of the Lord not on our own merits po. Sabi ko po kanina, we don't deserve anything good from the Lord. But the Lord chose to give it to us. Because the Lord Himself is good. And He wants us to experience His goodness, His grace, His kindness. He wants us to experience the transformative power of His grace. He wants to restore us. Not just lands, but God wants us
for us to be restored to Himself. Ano po? We receive God's grace not on our own merits, but because of what Christ has done. Hallelujah. Patuloy magbalik po tayo, isipin natin ang ginawa ni Jesus doon sa cross. We have all this favor from God, blessings, restoration, the grace. It's because of what Jesus did at the cross. Amen. Parati po nating balikan yan. Balikan ang cross. Amen. Let's all stand po. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at paggas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng buti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang panunubos, higma ko ng parusa, nararapat sa akin. Anong habag sa tulad mo? Anong habag sa tulad ko'y igawad ang iyong katwiran at amoy patawarin. Yakap mo ko sa aking karong inibig mo. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan,
Salamat po, Panginoon. Ika'y manakit ka rin biyemi ginong Diyos. Nang nalaring experiences mi ginawa. Nung nanularit ang kinahirap mi pong trahedya king biye. At masakit. Namigdalaki kami ginong Diyos. Naranasan mi brokenness in our hearts. That we experience that we are wounded, experienced that it's as if nobody cares. But there is one who loves us and that truly cares. Asalamatan mi po ang kikang kagandahang loob, biyaya. Nauli na po nini, Ginong Diyos, may restore kami po. Nadininan mo kaming biye, Ginong Diyos, despite of our past, painful past. You have given us hope. You have restored our lives. Salamat po, Ginoo. Anyawaran mi, ing patuloy mo pong iparanas kay kami ni. Ing lugod mo, ing biyaya mo. At Ginoong Diyos, mabiyasa kaming i-extend mi po. Ing tinggap ming biyaya kay ka. I-extend mi ka rin aliwa. Na Ginoong Diyos, mabiyasa kami at akit mi, Ginoong Diyos. Na ing bawat mi itong kay kami, kailangan miya ing kay kang kindness, ing kay kang kayapan, ing kay kang favor. Ang tabayanan mo kami po. Kailangan na ka, Ginong Diyos. Sopan mo kami. Parati ring biyamido, Ginoo, lalaan milaki ka. At magpasalamat kami. Kaya kang gewa kaya kami, kaya binye mo, kaya favor mo, kaya blessing mo, kaya biyaya mo po kaya kami. Salamat po. Salamat. Salamat kaya kang presensya. Salamat kaya kang magpaalala mo kaya kami, kaya kang biyaya, Ginoong Diyos, kaya kaming biyaya. It's all because of your grace and your goodness to us that we are here, that we go on with life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po. Ginawa din kay kang anak na atsugin ng habak, pagbalag mo lang, iparanas, ing biyaya ng Ginoong Jesucristo, ing lugod na nangigpa, mapupay pa makyabi na ing banal ay Espiritu. Amen. 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 God bless everyone. God bless everyone.